episode ng ating vlogs, Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po 'no, ayon po sa isang, dating kandidato o kandidato natin nung nagdaang eleksyon si, Doktor Richard Mata. Tama ba pangalan ni Doktor Richard Mata? Isa raw pong political grandmaster si VP Sara 'no. Ibig sabihin una po siya ng 10 moves sa kanyang mga kalaban. Kaya ito po nakita na po ni VP Sara, pati po 'tong play ng impeachment nakita na po niya 'yan. Lahat po nauna na po ng 10 moves si VP Sara sa mga kanyang katunggali. Pag-uusapan din po natin, ito po yung mga iyakin lalo na po 'tong mga si, Bam Aquino tsaka si Kiko Pangilinan. Na tila hinayang na hinayang, umiiyak dahil mawawala sa kanila yung, chairmanship ng kanilang mga komite. Bakit nawala? Kasi hindi nagtagumpay yung kanilang, pinakukulong, kudeta. Pero hindi rin po natin masasabi na wala na pong tangka kasi po ibang klase na po yung ginagawa nila ngayon, 'no? Hindi lang po incentive ayon nga kay Imee Marcos, ay may kasama ng pananakot, ayan. At iba pa pong mga balita. Pero bago 'yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Pag-usapan natin 'no. Unahin po natin yung naganap, fake news po, 'di ba? Na fake news po o yung mga, kumbaga na ano po, anong tawag dun, nasabuyan ng malamig na tubig yung mga paghangad po ng mga DDH, Duterte diehard supporters, Duterte diehard haters na, magkaroon muli ng panibagong kudeta 'no. Hindi po nagkatotoo 'yan, 13/11 po ang bale naganap lang po kahapon. Yung dating independent, yung dating nag-abstain, sumanib na po sa minority. Okay. Sari-saring katwiran nila, pero ang sinasabi nila gusto nilang ibalik yung dignidad. Nasira agad. Ilang araw pa lang si Cayetano parang dini-describe nila kung may sumira man po sa dignidad ng, Senado, yan po yung, tambalang Soto Lacson. 'No, sila po. Kami po natutuwa kasi finally hindi na po diyan sa impeachment, eh. Ako po naniniwala kahit po yung mga diehard haters, hindi po nila, palalabasin. Ako naniniwala pa rin ako na 4 lang diyan yung talagang, kahit na anong mangyari boboto laban kay VP Sara. Yan po si Kiko Pangilinan, si Risa Hontiveros, si Lacson at saka si Soto. Pero yung iba po, 'pag nakita po nila na wala naman palang kakuwenta-kuwenta yung ebidensya, hindi po nila ipagsasapalaran yung kanilang political career. Lalo na po yung mga katulad ni Raf Tulfo na tatakbong senador. Hindi po yan boboto, 'no, kahit po siya nasa minority, hindi siya boboto laban kay VP Sara kung wala naman pong, matibay na ebidensya. So far wala po tayong nakikitang ebidensya. Kung ang ebidensya po nila ayan na pong si Madriaga at saka 'to si Trillanes, wala pong katuturan niyang ebidensya na 'yan. Okey, kaya hindi po nagtagumpay. Dalawa po yung naganap na sinasabi ng mga, DDH na kaya nagkudeta para hindi matuloy yung impeachment. Tuloy na po ang impeachment, nanumpa na po ang mga senador bilang, impeachment court, bahagi ng impeachment court. Nanumpa po sila bilang mga senator judges.
So, wala na po sa, fake news na po yang sinasabi nila na hindi matutuloy kaya nag-impeachment dahil ayaw matuloy yung, kaya nagkudita, ayaw matuloy. Ulitin ko na naman po 'no, normal lang po yang, sinasabi niyong kudita sa Senado dahil wala pong fixed term 'no, yan pong mga, presidency po ng Senado. Kung wala pong fixed term yung presidency ng Senado, wala rin pong fixed term yung mga committee. So, kasunod po niyan, karamihan po mapupunta po sa majority yung karamihan po ng, ah, chairmanship ng mga committee. Kaya itong umiiyak na mga Kiko Pangilinan, meron pang nagsabi, isang nagngangalang dating artista 'to, 'di ba, si Rica Paralejo. Nagsabi pa siya na dahil natanggalan ng committee 'to si Bam Aquino, karapat-dapat daw po na magkaroon daw po ng bagong people power, anak ng natanggalan lang ng committee, nananawagan na ng bagong people power. Ano ba naman 'tong mga artista na 'to? Kaya ka pala hindi na artista. Napapanood ko pa 'yan, si Cynthia Luster. Kahawig ni Rica Peraleo si Cynthia Luster, 'di ba? Kaya sabi ko nga sa inyo, kayong mga artista, 'wag na po kayo sasama sa pulitika. Tinanggalan lang ng komite. Gusto ba ni Bam Aquino na may komite siya? Sumapi na siya kala Cayetano para maibigay sa kanya yung komite. Ikaw talaga, Rica, Cynthia Luster, Paraleo. Sausaw kasi kayo ng sausaw, eh, ang sarap niyo namang sawsawan. Okey, punta na po tayo rito sa mga mali-malita. Sagutin po natin yung mga banat po ng mga tukmol. Eto po, sa post po 'to ng Pilipinas Today, Senator Bato bumoto lang, absent na ulit. Sabi raw ni Bato nung umattend siya, "Nahihiya na ako sa taong bayan na sige hanap sa'kin. I have to show up lalo na 'tong crucial moments na ito." Pagkatapos po ng botohan, news report, Senator Bato naglaho parang bula sa Senado matapos bumoto sa Senate presidency ni Cayetano. Sa totoo lang po, alam na po natin, pinagkakatuwaan na lang po natin, 'no? Ang galit lang naman po kung nawala diyan sa Senado, nawala na po si Bato. Sa totoo lang po, ang galit na galit lang naman talaga diyan kayong mga DDH. Kami pong mga Duterte supporters, natutuwa po kami kasi hindi na po madadagdagan yung, naipadala natin. Yung mga traidor na tao, wala po kayong, maipapaliwanag sa'min. Hindi na nga natin kinikilala yung ICC, kahit ba ano sila, kaya lang naman tayo nagkakaroon ng problemang ganito dahil naipadala niyo minsan si Tatay Digong, isang malaking pagkakamali na napadala niyo dun sa dahig, gusto niyo pang sundan. Tama po, tama po ang ginagawa ni Senator Bato. Hinahamon naman kayo. Puwede naman kayong dito magreklamo sa Pilipinas. Lahat po na nagsasabi na tumatakas si Bato, bakit hindi niyo hikayatin yung mga nagreklamo sa ICC na ireklamo nila si Bato dito para si Tatay Digong na lang dun, tapos yung iba dito na lang. Takang-taka nga ako sa inyo, eh. Sinasabi niyo mga walang pera yung mga nagreklamo, tapos dun pa niyo naisipang magreklamo. 'Di may nambuyo diyan.
Sabi ni Bato, very willing siya rito magpakulong basta sa Pilipinas, sa korte natin. Okay, punta tayo sa ibang balita. Ito po ang sinabi ni Camille Villar. Mas masahol pa kaysa kay Judas ang titiwalag sa 13 majority group. Yan po ang pahayag ni Camille Villar. Dahil po, yun na nga, no? Bakit po mas masahol pa sa Judas? Kasi nga po, si Senator Bato, di ko alam kung sino na unang nagsalita sa kanila ng ganyan. Ganyan din sinabi ni Marcoleta eh. Si Senator Bato po, nagbigay po ng nagsakripisyo po ng kanyang buhay. Buhay po yan kasi pag nahuli na po siya, hindi na po siya pakakawalan doon. Kahit na habang buhay. Yung ICC po, literal eh. Literal na habang buhay na pagkakabilanggo. Doon na namamatay. Yung namatay doon, leader yata na Rwanda. Namatay doon, 91 years old, nakakulong sa ICC. Ganyan po. Yung nagsasabing human rights yung ICC. Walang human rights yung mga hinayupak na yan. Biruin mo, 91 years old, nakakulong. Nililitis pa lang, hindi pa po siya proven guilty. Hindi pa po guilty. Namatay na sa kulungan. Ganon kalupit yung korte niya. Kaya bakit papayag si Bato? Biruin mo, kalakasan pa ni Bato ngayon, magpapakulong siya hanggang sa mamatay na siya ro. Okay, tahan na. Ito po, si Bam Aquino at Kiko Pangilinan naman sa samantala ay nag-post ang kanilang mga fans club ng ganito. Pinalitan si Bam Aquino as education chair. Ganon din si Kiko Pangilinan as agriculture chair. They work hard to improve their respective sectors and committees. Dahil lang sa kagaguhan ni Bato at pamumulitika ni Cayetano, apektado ang mga Pilipino. Alam ninyo, uulitin ko na naman, wala pong fixed term ang Senate presidency at ang mga committee ng Senado. Wala pong fixed term yan. Kung sino po ang makakuha ng 13 senador, siya po ang presidente. Uulit-ulitin natin yan. Para namang napakalaki ng tulong ng mga yan. Ramdam nyo ba yung pagiging committee chairman nila? Hindi po namin nararamdaman kung anong ginagawa ninyo. Ang tunay lang na committee chairman na naramdaman namin, si Senator Marcoleta. Yung kanyang, nung siya po ay Blue Ribbon Chairman Committee pa. Sobrang init eh. Kahit na siguro may ano na yan. Kahit siguro maingay na. Dinig nyo ba? Naririnig nyo pa naman din siguro ako. Paki-likes nga po. Likes, subscribe, and share lang po tayo. Ayan. At mag-1 po kayo kung okay po yung sounds natin kahit binuksan ko po yung electric fan. Kahit nagbukas po ako ng electric fan okay pa rin ba? Loud and clear daw. Okay. Maraming salamat sa mga tumangkilik. Balik na tayo rito. Ito po ang epekto ng pagpapalit po ng Senado na wala pong basbas ang Pangulo at ang Malacanang. Alam niyo po, ako naniniwala ko wala po silang pakialam kasi ma-impeach o hindi si VP Sara, wala naman pong epekto sa liderato yan. Ang malaki pong epekto ng pagpapalit ng Senado, ako po naniniwala, no? Yun pong investigasyon ng Blue Ribbon Committee. Yan po ang pinakamalaki
Kaya po nagpapasalamat tayo na napalitan po yung liderato. Kasi po all out ngayon, eh. Sa totoo lang po nag-o-all out po ngayon yung pamahalaan. Gamit-gamit yung media, gamit-gamit yung iba't ibang, vlogger, para atakehin po yung naganap na kudeta. Normal lang po 'yan, yung Tito Soto nga nagkudeta din, eh. Hindi naman tayo nagsimula na si Tito Soto ang presidente, eh. Nagsimula tayo ang presidente ng Senado si Chess Escudero, eh, oh. Nagkudeta rin, wala kayong narinig, eh. Mga talagang ipinagpipilitan nila na 'wag matuloy si Cayetano hindi dahil sa palpak si Cayetano. Paano mo masusukat yung kapalpakan ng Senate President sa wala pang 1 linggo? Hindi mo puwedeng sabihin palpak yung Senate President 1 linggo pa lang. Kita niyo automatic yung mga panawagan nila. Nagkakagulo sa Senado. O ngayon ba nagkakagulo pa? Naka-robe pa sila kahapon, nanumpa pa sila. Wala namang kaguluhan kahapon. Pero inuulit-ulit po ng mga media natin na magulo ang Senado, pinakamagulong Senado, ngayon lang nangyari ito. Okay, ang point lang dito mga kapatid, ang gusto talaga nilang pigilan diyan imbestigasyon ng Blue Ribbon Committee. Dahil masasagasaan po, hindi lang po ang Senado masasagasaan, lahat na po ng matataas na tao sa Pilipinas masasagasaan sa gagawin ng Blue Ribbon na imbestigasyon. Yung tunay na imbestigasyon, sapul lahat 'yan. Yan po ang katotohanan. Ngayon, puwede po ba magsibaliktad diyan kung nilabasan kayo ng, na kayo'y may kaso, 'di ba? Kung nilabasan kayo na kayo'y may kaso at, babawiin yung kaso niyo pagka kayo ay, bumaliktad. Sabi naman sa inyo pam-bargain yang mga 'yan. Pero tandaan niyo po, babaliktad lang yung mga guilty. Yung may mga kaso na guilty sila, babaliktad sila. Pero kung wala ka namang hindi ka namang guilty, magtatago ka lang. Okay. Katulad po nito, ito po ang sinabi ni Senator Amy Marcos. Sabi ni Amy Marcos, tuloy-tuloy po ang panunungkit sa kanilang hanay. Sinusungkit po yung mga senador para mapapunta po sa kabila. Is either inooperan sila ng kung ano or sasampahan sila ng kaso. Oh, nagkataon lang ba 'yan? Sabi ni Senator Amy, nagkataon lang ba sa tingin niyo 'yan yung, biglang naglabasan yung kaso ni Jinggoy? Huwag kayong mag-alala, lalabas pa yung kaso ni Chis Escudero, lalabas pa yung kaso ni Joel Villanueva. Oh, sadya po 'yan para masungkit sila sa kabila. 'Pag nasungkit sila sa kabila, wala tayong magagawa dun. Pero ang ipagpilitan natin, yun nga, balik ko lang dito sa dalawang tukmol na iyakin. Wala naman, hindi naman kayo maramdaman kahit na anong mga pinagsasabi niyo na napakahusay ninyo sa mga committee chairmanship niyo. Wala naman nakakaramdam sa mga pinagagawa ninyo. Ang totoo pong may naramdaman kami kay Marcoleta. Nakikita namin na lumalaban talaga siya sa mga magnanakaw. Natanggal din nga si Marcoleta nung nagkudeta si Soto, 'di ba? Oh, umiyak ba ng umiyak si Marcoleta? Pinipilit lang ni Marcoleta na sana mag-imbestiga na uli si Lacson, kasi hindi nag-iimbestiga, eh. Yan po sa tingin ko talaga yung pinakamalaking epekto ng kudeta ni pinamunuan ni Cayetano. Mag-iimbestiga na uli yung BRC. Yan po yun. Okay. Kaya tama 'tong sinasabi ni Senator, Amy Marcos. Naglabasan yung mga kaso nung mga ayaw magpasungkit, nilabasan sila ng kaso. Dalawa lang po ang kailangan ng kabila kaya takam na takam silang manungkit, eh.
Okey, ito na naman po si Ridon. Ridon, sabi ni Ridon, suspendidong senador hindi puwedeng bumoto sa impeachment trial ni VP Sara. Una, Ridon, meron bang suspendidong senador ngayon? Wala naman pala, eh. Ano yung pinuputak mo? Inuutusan mo. Inuutusan mo yung mga senador na magsuspende, gano'n ba? Okey, real talk po. Wala pong talab kung hindi ka makaboto. Ang importante po para ma-convict niyo si VP Sara, kinakailangan may 16 kayong boto. Father Flavi, iba po yung kahulugan na nilabasan, Nilabasan ng kaso yun. Walang epekto. Halimbawa, suspende nila si Bato kasi meron na si Bato na 'di ba, hindi umaattend. Sinuspende, may epekto po ba 'yan? So, hindi po makakaboto si Bato. Talagang hindi boboto si Bato dahil ayaw niya ng maulit yung, habulan. Oh, may epekto po ba 'yan? Wala. Kinakailangan niyo pa rin ng 16 na magko-convict kay VP Sara. Kahit po hindi magsiboto yung mga iba, ayaw nilang bumoto, wala pong epekto 'yan. Ang importante dapat meron kayong 16 na magsasabi na yes for conviction of VP Sara. Yun, hindi yung poproblemahin mo pa na suspendihin man nila si Bato o hindi. Wala pa rin po 'yan. Eto, eto maganda po 'tong yung, tinuran ni, Dr. Richard Mata. Many great analysts question VP Sara before. Alam ko po sa inyo marami. 'Di ba sabi ko nung nag-eleksyon, sundin lang natin si VP Sara. Sundin niyo yung iba, basta ako susundin ko lang si VP Sara. Tinanong niyo ako, binoto ko ba si Aimee tsaka si Camille? Sabi ko, oo, kasi sabi ni VP Sara, eh. Eto po, maganda yung paliwanag ni Richard Mata. Marami sa inyo nagsabi hindi ko iboboto 'yan si Aimee, hindi ko iboboto 'yan si Camille, 'di ba? Sabi niyo. Kasi iboboto ko na lang si Honasan, iboboto ko na lang si kung sino man pa. Ayon kay Dr. Richard Mata, ang ganda ng sinabi niya, "Many great analysts questioned VP Sara before. Bakit si Aimee at Camille lang inendorso niya? Kasi Duterte lang, eh. So may yung dalawa inendorso niya si Aimee tsaka si Camille." 'Di ba? Ang daming kumwestiyon sa inyo lalo na rito sa kulto ni Digong. Pero ako sinabi ko pa rin sa inyo, boboto ko si Camille tsaka si Aimee Marcos kasi nga haharapin ni VP Sara impeachment. Kinakailangan natin ng boto. Bakit hindi yung mga ibang tingin ko hindi sila papasok. Kahit na-endorse sila ni VP Sara, malabo silang pumasok. Yung mga sinasabi niyo si Unasan o kung sino pa man, hindi sila papasok, eh. Malayo sila, eh. 'Di ba? Ngayon tignan niyo, hindi ako correct, sumunod lang ako kay VP Sara, eh. Kasi ganyan po yung mga Duterte. Akala niyo lang, bakit nagsasalita 'to ng mga ganito? Akala niyo lang. Eto po, then came the formation of the Brave 13. It was a mission impossible especially with the influence of the present admin. Nakita po ninyo? Nakita po ninyo? Kung hindi inendorso si Camille at saka si Aimee Marcos, talo po 'yang dalawa na 'yan. Baka pumasok si Revilla, baka pumasok si Abby Binay, sila po yung nagpapasya ngayon. Gano'n kaimportante sa pulitika mga kapatid. Sabi sa inyo itong si Sara Duterte, mga Duterte, nakita na nila 'yan. Na tayo kasi, base lang tayo sa emosyon. Nag-emosyon lang tayo, bakit natin iboboto 'yan, bumaliktad nga sila, bakit natin iboboto 'yan?
puwede naman silang tumakbo sa mga Duterte, bakit pinili nilang tumakbo kay Marcos? Tapos magpapa-endorse kay VP Sara. Pero yan po nakikita po yan ng mga katulad ni VP Sara na balang araw, lagi pong balang araw. Yan po, ganyan po. Ngayon aktuwalan. Then came the formation of the Brave 13. It was a mission impossible, especially with the influence of the present admin. Everyone was shocked, except perhaps the political grandmaster herself, VP Sara. Ang mahusay na chess player, ilang moves ahead na mag-isip bago pa maintindihan ng iba kung paano mabubuo ang buong laro. Dr. Richard Mata. Maraming salamat, Dr. Richard Mata. Kasi patawa-patawa lang si Dr. Richard Mata, pero itong galing ng banggit niya 'no. Naalala niya bigla. Ako hindi ko na maalala, eh. Kung hindi in-endorse ni VP Sara si Aimee tsaka si Camille, laglag 'yan. Siya nagpanalo diyan. At ngayon nakikita na natin kung bakit kailangang-kailangan bawat boto ng Senado. Kaya ako nun sinabi ko, sunod tayo diyan kasi kailangan ni VP Sara ng boto, eh. 'Wag emosyon. Meron kayong mga sinasabi na dapat iboto, na sa tingin ko hindi naman mananalo. Tulad ni Honasan, ni, sino yung pa isa, may isa pang nakalimutan na nga natin. Anin daw ang ano. Yun nga po, eh, si Bato nga po yung, ano ron. Eh kung sa tingin niyo po, ayan nagpa-interview na si Bato, ah. Sinabi na ni Bato na kaya siya pumunta ron, 'di ba? Para rin makatulong kay VP Sara sa impeachment. Si Kerubin, meron pang mga sinasabi kayo ng mga yung one rider may nagpapanukala pa na yun daw ang iboto natin. Ako rin ang nagsabi sa inyo, sinabi ko rin yan paulit-ulit, mananalo yan si Tito Soto at saka yan si Lacson dahil nakagawian natin. Mananalo yan. Pero sana wag niyo iboto. Naniniwala ako sa inyo, meron pa rin nagsulat sa inyo ng Lacson at Soto dahil nakasanayan niyo. Sa tingin niyo naman wala namang problema. Alam niyo kung sino lang yung sinasabi ko na paulit-ulit na ayaw kong manalo? Si Lacson at si Soto. Yun lang, balikan niyo yung bago mag-eleksyon. Huwag niyong iboboto dahil popular, sikat at, ano na. Si Lacson at Soto lang yung tinutukoy ko na ginagawa kong halimbawa na maraming Duterte supporters ang boboto dahil nakasanayan na at nakikita nila na wala namang masamang tinapay sa mga Duterte. O, sino ang sakit ng ulo natin ngayon? Si Lacson at si Soto, 'di ba? Yun yung sinasabi natin na ma siyempre hindi na yung iba sa inyo bumoto kay Lacson at Soto hindi na aamin 'yan. Pero alam ko marami 'yan na, "Hindi naman natin ba't naman natin iboboto 'to si gano'n, bakit naman natin 'to iboboto? Lacson at Soto na lang proven na 'to, eh, proven na ano." Puwede rin naman 'yan. Kaya lang meron talaga maniwala kayo sa'kin, meron talaga 'yan. Mahirap na lang umamin. Meron tahimik lang diyan na binoto talaga.
Okey. Eto po ang maganda po na ang na-elect po ay si Cayetano. Tignan niyo yung sinabi ni Guanzon. Eto talaga yung si Guanzon sikat lang, eh. Pero yung nasa isip ko yun din yung iniisip ni Guanzon, eh. Nasabi ko na 'to sa inyo, 'di ba? Yan ang dapat abogadong presiding sa impeachment trial. Hindi na kailangan ng impeachment manager na wala naman sa rules. 'Di ba balak nilang rekrutin na impeachment manager si Kiko Pangilinan. Wala naman sa rules yun, na may impeachment manager. Kaya hindi talaga bagay si Tito Soto. Sabi naman sa inyo mahihirapan po yung abogado nga mahihirapan pa, eh. Lalo na 'pag matagal na siyang hindi nasasalang sa mga kaso-kaso. Alam mo yung si Kiko Pangilinan, ewan ko kung nakapag-practice po ng matagal yan. Palagay ko hindi kasi bata pa lang yan tumatakbo ng congressman, tumakbo na ng senador yan nung naging asawa niya si Sharon bata pa siya nun, eh. Tumakbo na yan, tumatakbo na yan kaya malamang hindi hindi katulad ni Marcoleta, putya sanay nakita ko si Marcoleta dun sa ABS-CBN, ano 'to, magaling pala 'tong mama na 'to. Kasi may mga automatic po, eh, may mga automatic talaga na abogado lang po ang makakaisip. Yung mga lagi na lang nilang ginagawa, normal lang sa kanila. Kamakailan lang may pinagtalunan niyan si ano, eh, may pinagtalunan si Cayetano. Senador pa lang si Cayetano, hindi pa Senate President, tsaka ayaw magpatalo ni ano, ni Hontiveros, 'di ba? "Hindi ka kasi abogado, ma'am." "Ay, hindi ko sabihin na abogado." Puta daldal lang ng daldal. Ayan po. Kaya tama po 'to si Rowena Guanzon. Yan ang dapat abogado. Ang presiding impeachment trial hindi na kailangan ng impeachment manager, yan. Okey, eto pa po ang patutsada. Guanzon may patutsada kay Claire Castro. Babaeng dragon daw ako. Sabi ni Claire Castro babaeng dragon daw siya. Si Auntie Claire naman babaeng gadon. Nakakatawa 'di ba? Babaeng gadon, babaeng gadon daw po si Auntie Claire. Okey, dito po tayo sa pinagtatalunan pa rin po na totoo ba wala pong problema na ano, eh, alam niyo masyado lang kayong galit kay Cayetano dahil naagaw niya yung kapangyarihan ng Senate presidency. Pero kung tutuusin po, dapat lahat ng senador pinagtatanggol nga yung Senado, eh. Ewan ko kung bakit yung kabilang panig ng mga Senado kinokondena pa rin. Nilusob kayo ng NBI. Kasi gusto talaga nilang lusubin sila ng NBI para mahuli si Bato. Ayaw ni Aplaska. Congratulations ulit kay, Chief Aplaska. Okay. Ayon po sa isang analyst, VP Sara siguradong ilalampaso ang katunggali sa presidential election sa 2028 dahil nasa panig niya ang INC, Muslim community, OFW, at mga Christian lalo na ang Visayas at Mindanao. Naglalabasan po ang mga survey, lalong-lalo na yang lintik na Octa Arts na yan.
Alam niyo eto lang, real talk, yung Pulse Asia na nagsasabi na nangunguna pa rin si VP Sara, aminado po may gumagastos. Si Subiri sabi niya, siya nagbabayad dahil gusto niya malaman ng tao kada quarter yung tunay na pulso ng mamamayan. Bakit po yung Pulse Asia? Sinasabi nila kung sinong nagbabayad sa kanila. Eto po, takang-taka ako rito sa Octa Arts, diyan sa Tangere at saka sa Numero. Sino po, sabihin niyo po kung sino yung gumagastos ng survey ninyo. Kasi sa totoo lang po, ayon kay VP Sara, magastos magpa-survey. Kaya hindi siya nagpapa-survey, umaasa na lang siya, tumitingin na lang siya sa mga dyaryo kung kumusta na yung survey niya. Yung Pulse Asia, may nagdeklara kung sino gumagastos ng survey. Etong maya't maya nagsa-survey, biruin mo, nangunguna na si Marcos sa ibang survey, negative po si Marcos, pero sa Octa Arts, siya nangunguna sa trust rating at katarantaduhan. Kaya wala naniniwala sa inyo, Octa Arts eh. Masyadong imposible yung mga pinagsabi. Tignan ko lang kung meron pang kung meron pa tayong mga balita. Kung wala na, magtatanungan portion na tayo.